Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabat po. Tayo po ay patuloy sa pagpuri sa Panginoon. Iniiyahan ko po na atin na pong ihanda ang ating mga sarili. Bago po yon, tayo po muna ay yumuko sa ating panalangin. Let's pray. Ama naming banal na dyan ka po sa katastasan ng mga langit, pinupuri ka po namin at pinasalamatan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buong sanlinggo ninyo po kami patuloy na iniingatan at pinapatubayan. Dalangin po namin na sa inyong patuloy na pagpupuri, pagkalaban kami ng Heavenly Voices na makapagtataas po ninyong dakilang pangalan. Ang inyong presensya po nawa, Panginoon, ang patuloy na sumaamin at ikaw po nawa ang matagpuan sa aming mga kalagitnaan. Maraming salamat po sa inyong patuloy pagdinig sa aming mga dalangin. In Jesus' name we pray, Amen. For our first song, let's sing Rejoice Ye Pure in Heart in hymn number 27, Rejoice Ye Pure in Heart. Inanyayahan ko po ang lahat na umawit. Rejoice, ye pure in heart. Rejoice, give thanks and sing. Your festal banner wave on high, the cross of Christ your King. Rejoice, 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 give thanks and sing. With voices full and strong, as oceans surging praise, send forth the sturdy hymns of all, the psalms of ancient days. Rejoice, 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 give thanks and sing. With all the angel choirs, with all the saints on earth, pour out the strains of joy and bliss through rapture lowest mirth. Rejoice, 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 give thanks and sing. Yes, on through lifelong path, still chanting as ye go, from youth to age, by night and day, in gladness and in woe. Rejoice, 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 give thanks and sing. Praise Him who reigns on high, the Lord whom we adore, the Father, Son, and Holy Ghost, one God forevermore. Rejoice, 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 give thanks and sing. Awitin po natin ang I Sing the Mighty Power of God in hymn number 88, I Sing the Mighty Power of God. I sing the
made the mountains rise, that spreads the flowing seas so broad and built a lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at his command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with his word and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are displayed wherever I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, there's not a plant or flower below, but makes thy glories known. And clouds arise and tempests blow by order from thy throne. Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There is not a place where we can flee, but God is present there. Sa muli ay welcome ang bawat isa sa atin mga kapatid sa dito po ikalawang serbisyo ng atin pong pagsamba. At tayo po ay nasa oras na upang tayo po ay dadako sa ating ikalawang serbisyo. So, bago po tayo tutungo doon ay akin pong palalahanan ang atin pong mga bata na mga maliit at sila po ay ating ilagay sa ating matabi sa mga magulang at doon sa mga medyo malalaki-laki mga bata atin pong mahigpit na ipinagbabawal lalo tigit ang pagtakbo-takbo sa labas sa loob ng bakuran ng ating iglesia. At doon sa mga mayroong mga cellphone, mga kapatid, ay pansamantala din po natin na ating i-silent ang ating mga ringtone, anuman ang pwede na magiging privatize natin na tayo lamang ang pwedeng nakakaalam. May mga emergency tawag, mga text na ating matanggap at hindi po tayo interrupt sa mga isipang nakapokus doon sa atin pong pagsamba. So, mga kapatid, akin pong ibibigay sa inyo ngayon, higit sa lahat sa mga care groups na concern para sa ating mga nguna sa ating Miyerkules at Biyernes na pagsamba. Ang Sabbath School ay naibigay ko na kanina sa ating mga kabataan na sila ang magnguna sa ating Sabbath School program next Sabbath. At gayon, doon sa Miyerkules, mga kapatid, 7:15, 7:20, maaari po tayong, kung marami na tayo, ay maaari po tayong magsisimula na. Ang atin pong mangunguna sa ating pagsamba ay tayo po ay paglilingkuran sa ating Care Group 1. Mga kapatid, ang Care Group 1 ay sila po yung maglilingkod sa atin, mangunguna sa Miyerkules. At ang Care Group 2 ay sila po ang maglilingkod sa atin sa Biyernes. Yun po ang mga assignment ng bawat care groups at ipaabot po ito sa lahat ng mga membros ng bawat care groups na maibahagi ang mga part nito upang sa atin pong pagsamba sa darating na mga Miyerkules at Biyernes ay magiging handa ang magdala at manguna sa atin pong pagsamba. So, yun po mga kapatid. At mamayang hapon ay mayroon po tayong board meeting regular sa atin pong iglesia. Sa lahat po ng mga head department ay mayroon po tayong
meeting. So, kaya tayo po ay kailangan ang ating mga presensya, no, sa atin pong meeting. So, ang oras ng ating meeting ay nasa mga 5 o'clock ng hapon. So, ganun din mga kapatid, gusto ko rin ipaabot sa inyo sa lahat ng mga kabataan. Una, sa mga kabataang lalaki na nais po na sumali doon sa mga pag-ensayo doon sa grupo ng mag-aawit, no? Ang atin pong kapatid sa group, sa church na ito, ay handa pong maglilingkod sa atin na tayo po ay pangunahan, tuturuan ng pag-awit. Una muna yung mga kabataang lalaki, no? Mga kabataang lalaki na gusto po ninyong lumago at ma-develop ang inyong mga talento doon sa pag-awit na hindi lang mag-isa, no? Grupo ng mga kalalakihan, mga kabataan, ay mamayang hapon, kayo po ay pwede pong mag-follow up, tanong sa akin, sapagkat tayo po ay mag-uusap para sa ating mga gagawin, no? Pag-uusapan po natin. Kaya ito'y napakagandang mga gawain, kaya atin pong samantalahin ang pagkakataon na mayroon pong makapagtuturo sa atin, no po? So, kasunod na po niyan, pag nagiging okay ang resulta sa mga kabataang lalaki at tayo po ay nagkaroon na ng magandang interest, no, doon sa ating pag-aawit na paglilingkod sa Panginoon, maaari po tayo na kung handa na tayo, ay pwede po tayo na mag-awit sa ating divine, no? So, isusunod po natin ang mga kabataang babae. Pagkatapos niyan, maging resulta, mag-okay ang lahat. Isusunod po natin ang mga women's, mga kapatid. Kasama na po yan sa mga adult. Lahat ng mga adult, babae at lalaki ay magsasama sila. Ganon din sa lahat ng kabataang lalaki at kabataang babae, magsasama po yan sila. So yun po mga kapatid, ang unang hakbang na ating gagawin. Gusto ko pong makausap mamayang hapon ng lahat ng ating mga kabataang lalaki upang atin pong pag-uusapan at atin po itong maiintindihan. So marami pong salamat. At narito po ang mga may bahagi na atin pong magbigay sa atin. Ang inyo pong presider, Brother Ronnie Ranis. Tayo po ay pangunahan ng ating chorister, Sister Alchin Mascardo. Doon po sa ating operating screen ay si Brother Alvin Mascardo. So tayo po ay paglilingkuran ng ating kapatid, si Brother Madi Santo, doon sa pagbabasa ng tithes and offering. Ang ating kapatid na ito, isa sa mga missionary workman ng ating Macedonian Church. So siya po yung ating magbabasa ng ating tithes and offering. At tayo po ay paglilingkuran. Okay, mayroong pag-change. Okay, so ang magbabasa ng ating tithes and offering ay si Brother Jamie Salazar. At ang maglikom ng ating mga ikapu at mga handog, tayo po'y paglilingkuran ni Sister Jomra Palmoni. At mga kapatid, ang ating message in song, si Mrs. ng ating scripture reading and pastoral prayer, si Sister Ria Santo. Anak? I'm sorry. Mrs. ng anak ni Brother Madi. Ayan po. So, ang kasunod po niyan, mga kapatid, ay mapakinggan po natin ang mensahe na ibabahagi sa atin, no, ng ating District Pastor, Pastor Bal San Pedro. Kaya po ang ating mga sarili ay ating pong ihanda doon sa sulimning bahagi ng ating pong pagsamba, mga kapatid,
At maaari po bang maiwasan natin ang pag-cellphone sa loob ng ating iglesia? Lalo't higit sa pag-open ng ating mga wifi, mga data, mahigpit po nating ipinagbabawal mga kapatid ang mga bagay na ito sapagkat tayo po ay nasa loob ng ating simbahan kasama ang ating Panginoon at ang kanyang mga anghel. At gayon din sa pagkwento-kwentuhan ng anumang mga pag-uusapan sa loob ng iglesia, ito po ay mahigpit po natin na ipalaala sa bawat isa upang ang ating mga sarili ay lubusan tayong handa sa pagtanggap sa mga katotohanan na atin pong mapapakinggan sa mga oras na ito. So, akin pong ibibigay ang panahon po sa ating chorister. The Lord is in His holy temple. Iniiyahan ko po ang lahat na tayo magalang na lumuhod. Temple, the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before thee. Keep silence. Keep silence before thee. Amen. We love thy Sabbath, Lord. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this our sweet peace afford, and deeper faith instill. Children, for joy, creation's work to see. We to this day would raise our hearts in grateful praise to thee. Praise for thy wondrous love that sealed this sacred day, a sign that all may understand we own thy sovereign sway. O great Creator King, through thy redeeming grace, renew and sanctify our hearts, that we may see thy face. And with the wide roof throne upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Mapagpala po naming Diyos Ama na nasa langit, narito po kami na inyong mga anak, na nagpapasalamat na muli po ninyo kaming tinipon sa bahay-sambahang ito upang kayo po ay aming itaas, purihin, luwalhatiin sa inyong dakilang pangalan,
sapagkat kayo po ang tunay na Diyos na siyang nagpapala at nag-iingat sa bawat isa sa amin. At sa amin pong pagsamba, gabayan po nawa kami ng banal na Espiritu at linisin ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan upang maging karapat-dapat po ang bawat isa sa amin ngayong umaga na humarap at sumamba sa inyong pangalan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Bago po tayo paglilingkuran ng ating pong diakono, atin pong basahin ang patungkol sa ating pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at gayon din po sa atin pong offering. Sa aklat po ng ikalawang Korinto, Kapitulo 9, ang talata po niya ay 6. Ang sabi po dito, tatapat ang nag-aani ng sagana. Tatapat, sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani ng bahagya na. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Sabi po sa talatang 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob, dahil sa ito'y sa pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tayo po ay maggalang na paglilingkuran ng atin pong diakono. Tayo po lahat ay tumayo. Bless thou the gift our hands have wrought. Bless thou the words our hearts have planned. Ours is the faith, the will, the thought, the rest, O God, is in thy hand. Amen. Tayo po ay mananalangin. O Diyos na mapagpala sa lahat na ang tahanan ay nasa langit ng mga langit, lubos ka po naming pinapupurihan, pinasasalamatan, taglay sa aming mga puso ang kagalakan, sa iyo pong walang hanggang habag at awa, at sa iyong mga biyaya na aming natanggap mula sa inyo. Banal po naming Ama, narito po ang aming ikasampung bahagi, ganon din po ang aming mga handog, tanda ng aming lubusang tapat na pagpapasakop sa inyong banal na kalooban.
Mari po ba o Diyos na igawad po sa bawat isa sa amin ang pagpapala na ayon sa iyong pangako ay pagpapalain mo kami na walang sapat na silid na kalalagyan ang mga pagpapalang aming tatanggapin sa inyo kung kami po ay tapat lamang sa amin pong tungkulin bilang iyong katiwala. Banal po naming Ama, pagpalain po ang mga salaping ito na ito po ay makakatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ng gandang balita ng kaligtasan. At gayon din pagpalain po ang mga kapatid sa iba't ibang uri ng mga pagtatrabaho o anuman pong mga hanap buhay ang aming natanggap mula sa inyong banal na kalooban ay amin po itong pinasasalamatan at lubos nawa na pagpalain ang mga kapatid na nagbigay po nito. Ama naming banal, lubos ko pong pinapasakop sa inyo ang bawat kapatid sa iglesyang ito na kami po ay maglilingkod sa inyo hanggang sa ikaw ay mahayag sa lapaap ng langit na mayroon pong pagtatapat sang-ayon lamang po sa iyong banal na kalooban. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon at pagdinig ng amin pong mga dalangin ito. Ang lahat pong ito ay aking hiling sa pangalan ng Panginoon po naming Jesus. Amen. For our hymn of adoration, let's sing There is Sunshine in My Soul Today in hymn number 470, 470. There is sunshine in my soul today. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my light. Other sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There is music in my soul today, a carol to my King, and Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Other sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There's springtime in my soul today, for when the Lord is near, the dove of peace sings in my heart, the flowers of grace appear. Other sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There's gladness in my soul today, an open praise and love for blessings which He gives me now, for joys laid up above. Other sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. Lo. Kung kayo po may dalang banal na aklat, pakisundan lang po ako sa Pilipos chapter 2 verse 13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa
at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Tayo po'y masipagluhod. Dakila at Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall afresh on me. muli ang mambanal sa tahanan ng mga langit. Dito po inyong mga anak, tiklop tuhod bilang simbolo ng aming pagpakumbaba sa iyo. Tulungan, gabayan mo po kami, Ama, habang kami po ay nag-aaral ng iyong banal na salita. At dinadalangin ko rin po, Ama, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, na kung sila man po ay nasa bandig na karamdaman ngayon, maaari po ba, Ama, ipuin mo po ang bawat isa sa kanila upang ang kanilang mga karamdaman ay babalik at sila po'y magiging malusog. At ganoon din po, Ama, yung mga nanghihina sa pangampalataya, kung maaari po, pakihipuin mo po sila upang sila po'y makasama namin muli sa susunod na Sabat na magpuri at maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Sa kalagitnaan ng aming paglilingkod sa iyo, Ama, maaari po ba na ang magdadala ng pinakasusi ng talata sa tanghaling ito, na si Pastor Bal, gawayan mo po na iyong Santong Espiritu nang sa gayon, ang kanyang sasalitain ay aming may sa puso't isip. At sa pamamagitan ng kanyang pagdadalhin, Ama, ng iyong tinapay na buhay, ay siya naman ang aming may sa kabuhayan. Kaya sa pamamagitan po ng aming pag-aaral na ito, ay aming mapapakinggan ang pabalita na hindi po namumula sa amin, kundi sa iyong sarili. Salamat, Ama, sa tanghaling ito. Ito po ay aming dinadalangin at pinasasalamatan, alang-alang sa iyong bugtong anak na si Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us and grant us thy peace.
do you say to someone who feels like they've lost it all? Over the edge with no one there to break their fall. What do you say to someone who feels all and love, giving themselves away a little bit every day just to be good enough? And what do you say to someone who's built a wall you can't break through, and everything is out of their control? There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can't take you through. So before you think that you're too lost to say, remember there is nothing greater than grace. What do you say to someone whose life is on the line, and they're unsure what happens after their last breath in time? What do you say to someone who's built a wall you can't break through, and it's so hard for them to hear the truth? There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can't take you through. So before you think that you're too lost to save, remember there is nothing greater than grace. So don't lose hope, don't let go, don't give up, you are not alone. There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow greater than the grace of Jesus. There is no moment, there is no distance, there is no heartbreak He can't take you through. So before you think that you're too lost to save, so before you think that you're too lost to save, remember there is nothing greater than grace. There is nothing than grace.
Salamat po sa magandang awit na ating pong napakinggan, mga kapatid. Sana ito po ay naghanda ng ating mga puso sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos sa tanghaling ito. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po naming Ama na nasa langit, muli po naming bubuksan ang mga pahina ng banal na kasulatan na magtuturo po sa amin ng mga leksyon at aral upang mabuhay po kami ng sang-ayon sa inyong kalooban at kung ano po ang inaasahan ninyo sa bawat isa sa amin. Hinihiling po namin ang gabay ng banal na Espiritu at ang inyong pakikisama sa aming pag-aaral sa tanghaling ito upang ito'y maging pagpapala sa amin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayong umaga po mga kapatid ay muli na naman tayong mag-aaral ng salita ng Diyos na magiging kapakinabangan sa bawat isa sa atin at sana ito ay maging pagpapala sa atin mga kapatid. Ano po? Matagal po tayo at madalang na magkita-kita mga kapatid sapagkat ang atin pong mga schedule ay minsan ay hindi nagkakatugma-tugma at merong mga sumisingit-singit na mga schedule na importante na hindi mo rin pwedeng tanggihan. So ang akin hong schedule ay umiikot ng Miyerkules, Biyernes, Sabado sa 8 iglesia dito po sa ating distrito. Dati po ay 7 lang, so ngayon ay 8 na kasi kasama kayo. At sa susunod na taon ay mayroon pong posibilidad na ito'y maging 10. Dahil ang Soliman ay atin na pong sinisimulan ngayon na sa next year mga kapatid ay magkakaroon na po tayo ng regular na pagpupulong doon sa Suliman. Actually, mamayang hapon may bibinyagan po tayo dito mamayang 3. Sila po ay galing sa Suliman, sa atin pong gawain sa Suliman. At baka po by next year ay ma-approvean po ng area na ang Bukana, kung alam po ninyo yung Bukana sa Iwahig, ay nagpapanukala na rin po na i-turn over ng Fernandez Church dito po sa district ng Central Palawan B, kaya magiging 10 na po tayo. So medyo kung matagal po tayong magkita-kita dahil sa pag-ikot ng schedule at madadagdagan pa po ng 2 congregation, medyo mas hahaba po yung matagal nating hindi pagkikita. Okay? So, ipagpaumanhin po ninyo mga kapatid. At ito po ay pinag-aaralan po natin kasi baka po ngayon ma-approvean po ng misyon na ang Santa Monica Church ay magkakaroon na po ng sariling church pastor at effective January ay ma-implement na po, ay mas maganda. So, mababawasan naman tayo ng isa, Brother Ronnie. Kasi ang Santa Monica po ay naka-reach ng over sa goal ng mission para sila po ay bigyan ng sariling church pastor, parang Fernandez. Kasi last year po ay 2023, sila po ay nakaabot ng kanilang income na 3.5 million, mga kapatid, sa Santa Monica Church. Kaya sila po ay qualified nabigyan ng sariling church pastor. Ganyan po lumalago yung ating gawain at pasalamatan po natin ang ating Panginoon. So, ngayong tanghali mga kapatid, ang title po ng ating pag-aaral is All That We Can Do. Usually, pagka po tayo ay dumadalo sa mga burol ng patay, makikita po natin doon sa harap ng nakaburol, lalo na kung ito ay Adventist, makikita po natin dun yung statement na I'll fight the good fight of faith, so I finish the work that God has entrusted to me. Natatandaan niyo ba yon? Na sinabi ni Apostol Pablo, natapos ko ang aking pakikipagbaka. Ayan. At ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Gusto ko po kayong tanungin mga kapatid. Based on that statement coming from Apostle Paul,
Ano po sa tingin nyo yung sinasabi ni Apostol Paul na pakikipagbaka? Because we are fighting today. So, ibig sabihin, pag sinabing fighting, nakikipaglaban tayo, nakikipagbaka. And what is that pakikipagbaka? Ha? Kanino ba tayo nakikipagbaka? Kanino ba tayo nakikipagdigma? Mga kapatid, araw-araw, nagiging karanasan natin yan. Sabi ni Apostol Pablo, every day, we are fighting for a war. Tayo po is on war, mga kapatid. Ano po ang ibig sabihin ng pakikipagbaka? Ano po sa tingin nyo yung pinakikipagbaka natin araw-araw? Ha? Na pagka tayo, ang magiging katapusan lang ng pakikipagbakang ito ay kapag tayo wala ng hininga, pagpantay na yung paa natin. Kaya nilalagay yung statement na yan kapag ang tao namatay na. I have fight the good fight of faith and then I finish. Finish na. Ha? Finish na. Ibig sabihin, tapos na yung pakikipagbaka mo, pahinga ka na. Ano ba yung pakikipagbaka na yan? And the next question is, diyan ba sa pakikipagbaka na yan, lagi tayong matagumpay? Victorious ba tayo dyan? Overcomer ba tayo pagdating sa pakikipagbaka na yan? Are we fighting in a right fight o we are fighting in a wrong fight? Mga kapatid, ano ba yung pakikipagbaka na binabanggit ni Apostol Pablo? Well, mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, siya ay laging nag-i-struggle, lagi siyang nakikipagbaka, at sa kanyang pakikipagbaka, ang sabi ni Apostol Pablo, bakit kung alin yung bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa? Bakit kung alin yung bagay na ayaw kong gawin, ay siya kong ginagawa? Parang sinasabi ni Apostol Paul na, bakit yung isang bagay na masama na ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko? Bakit kung alin yung bagay na mabuti na gusto kong gawin, hindi ko magawa-gawa? Anong klase ng pakikipagbaka yan? Pakikipagbaka sa ating mga sarili, mga kapatid. At ang pinakamatinding kaaway natin sa pakikipagbakang ito, sa bawat oras, minuto, taon at buwan ng ating buhay, hanggang tayo ay mamatay, ay walang iba kundi ang ating sarili. How many times, mga kapatid, na sa inyong buhay naging matagumpay kayo sa paglaban nyo sa inyong sarili? Maraming mga tao ang nadi-discourage because of this. One time, yung anak ko sa AUP, tumawag yung anak kong panganay. Umiiyak. Ang nakausap niya yung misis ko. Tumawag siya sa misis ko. Sabi niya, Mami, umiiyak siya, Mami, sabi niya, patawarin niyo po ako ni Daddy. Sabi ni misis, bakit? Ano bang ginawa? May ginawa ka bang hindi maganda dyan sa AUP? Sabi niya, patawarin niyo po ako ni Daddy kasi lahat ng sinasabi niyo sa akin, alam ko naman na ito ay tama pero hindi ko nagagawa. Iyak siya ng iyak. Nangangamba yung misis ko kasi malayo siya sa amin. Baka kung anong gawin ng batang ito. Sabi ng misis ko, ano bang problema anak? Kasi yung mga sinasabi niyo sa akin dito, hindi ko magawa-gawa pero kaya ko namang gawin. Parang ang gusto niyang sabihin, ang tanga-tanga ko. Parang ang tingin niya sa sarili niya, mga kapatid, discouraged siya, para bang walang saysay. Ang buhay niya kasi lahat ng bagay na alam niyang sinasabi naming mabuti sa kanya, hindi niya nagagawa. Sabi ni Mrs., Daddy, kausapin mo nga tong anak mo. Natatakot ako dito sa anak mo. So kinuha ko yung cellphone, at tinanong ko siya, sabi ko, anak, anong problema? So sinabi niya sa akin, ganun din yung sinabi niya sa misis ko, ganun din yung sinabi niya sa akin. Sabi ko, alam mo ba anak kung bakit ganyan ang pakiramdam mo? Dahil pinipilit mong gawin
pinipilit mong baguhin yung sarili mo sa sarili mong kagustuhan, sa sarili mong paraan. Isang bagay lang ang gusto kong sabihin sa iyo, anak. Lumuhod ka, buksan mo ang puso mo sa Panginoon at ang iyong isip, at ihanda mo ang sarili mo na ibigay mo ang buong buhay mo sa ating Panginoon. At mananalangin tayo. So lumuhod ako at nanalangin kami. Sabi ko sa kanya, Panginoon, tulungan niyo po ang aking anak na hindi namin kasama. Naguguluhan siya. Naguguluhan siya sa pakikipaglaban niya sa kanyang sarili. Tulungan mo po siya. At kayo po nawa ang siyang pumasok sa kanyang isip, sa kanyang puso, para makita niya kung ano ang dapat niyang gawin. Mga kapatid, minsan ganito tayo. Nadi-discourage tayo sa pakikipaglaban natin sa ating mga sarili. Bakit? Dahil madalas na yung sarili natin ang nasusunod at ang sarili natin ang nagiging matagumpay sa atin. You know what? Matalino ang kaaway nating si Satanas. Hindi siya pupunta sa ating harapan at kakatok sa ating mga puso at sasabihin niya sa atin, hey, today, tutuksuhin kita. Hindi po ganon. Dahil anong sasabihin natin, ano magiging reaction natin? Okay, no problem. Dahil isasara lang natin yung pinto, bahala ka dyan. Pero hindi ganon si Satanas. Hindi niya gagamitin ang talino niya, masasayang lang na wala siyang pakikinabangan. Kaya anong gagawin ni Satanas? Hahanap siya ng pinakamagandang paraan na sandali lang ay kayang-kaya niya tayong paikutin at kayang-kaya niya tayong kuhanin. At yan ay sa paraan na hinahanap niya at inaalam niya kung ano ang ating kahinaan. Alam niyo ba yon, mga kapatid? Na tinatarget ni Satanas araw-araw saan ang weaknesses ni Pastor Bal. At kapag ito'y nakita niya, doon niya unti-unting gagapangin at tutuksuhin si Pastor Bal. At lagi siyang nananalo. Bakit kamo? Dahil yung weaknesses na yon, gustong-gusto palagi. Gustong-gusto palagi. Dahil nakapagbibigay ng kasiyahan sa atin. Kaya ang nangyayari, kahit alam na natin na ito'y labag sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, pinipilit pa rin nating gawin. Bakit? Dahil ito yung ating kahinaan. At madalas, ito yung gusto nating mabago sa buhay natin. You know what, mga kapatid? Kaya maraming mga Adventista ang nabibigo na magpatuloy sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos at pagsamba. It is because nadi-discourage sila sa sarili nilang ugali. Nadi-discourage sila sa sarili nilang karakteristik. Nadi-discourage sila sa kanilang ginagawa. Tandaan natin, mga kapatid, sabi ng Biblia at palasak nating laging sinasabi, nobody's perfect. Because the Bible says that nobody o walang sino man ang magsasabi sa atin na tayo ay walang kasalanan. Lahat tayo ay nagkakasala at walang matuwid kahit isa. Ito yung matindi, mga kapatid. Yung sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay nagkakamali at wala ni isa sa atin ang matuwid. Kaya ito yung palaging nagbibigay ng discouragement sa atin, na pagka na-discourage tayo, sasabihin natin, ayoko na, suko na ako. Kaya maraming mga tao, pagdating ng January, ang daming New Year's resolution. Pero after January 30, that New Year's resolution end. Tama po? Why? Bakit walang nabago sa New Year's resolution?
Kasi mga kapatid, binabago natin ang buhay natin sa sarili nating kaparaanan. Hindi sa paraang gusto ng Diyos. And therefore, we are fighting in a wrong fight. Nakikipaglaban tayo sa maling pakikipaglaban. Kaya maraming mga kapatid ang nababackslide palaging pagkatapos natanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas nila, lalo na pag lalong dumami ang problema sa buhay, nakita ng kaaway kung saan siya mahina, lalo na nung panahong wala pa siya sa Panginoon. Kaya babalik-balikan ng kaaway yon, tutukso-tuksuhin siya. Di ba? Kung ikaw ay adik sa sigarilyo, kung ikaw ay adik sa alak, kung ikaw ay isang taong bungangera, kung ikaw ay isang taong lagi na lang galit, mga kapatid, gustuhin man nating baguhin yan, mga kapatid, kapag nakita ng kaaway na yan ang weakness mo, lagi kanyang dadalawin. At yan ang palagi niyang iuumang sa'yo. Nung nakaraang Sunday, naandun po kami sa Simpukan. Sinamahan ko po yung Adventist men ng Santa Monica, nag-outreach kami at the same time nagkaroon kami ng bonding and spiritual retreat. Sunday morning, nag-bonding kami. At ang bonding namin, pumunta kami sa laot, nagbangka kami, dala kami ng malaking bangka na may fish finder doon sa bangka ng isang kapatid na elder ng Simpukan. At doon, naghanap kami ng isda at nagkaroon kami ng, nag-experience kami ng pangangawil. First time kong mangawil. Mga kapatid, dati kasi nanonood lang ako pero ngayon, naranasan ko talagang mangawil. Ang tagal-tagal ko nang nakadawdaw ng aking kawil, nakarami na yung mga kasama ko, ako kahit isa, wala pa. Ano bang problema sa kawil ko? Sabi ko sa sarili ko. May problema ba sa akin? Sabi ng mga kasama ko, hindi pastor, makakadali ka rin yan. Tiyagain mo lang. So dahil wala akong mahuli-huling ganyan, ang ginawa ko, itinaas ko muna yung aking kawil. Pinagmasdan ko sila kung anong ginagawa nila. Yun pala, pag ikaw ay para makahuli ka agad sa kawil, yung buong kawil na yan, kinakailangan balutan mo siya ng pain na hindi makikita yung kulay ng kawil. Matalino rin pala yung mga isda. Dahil pag may nasisilip silang ng kawil, hindi talaga sila kumakagat. Ang ginawa ko, ginaya ko sila. Pinalibutan ko, nilakihan ko talaga yung paing ko para walang makitang kawil. At inilagay ko. Aba, ilang minuto pa lang na nakalagay. Mga kapatid, maya-maya, gumagalaw na. Sige akong hatak ako, hatak. Sabi ng mga kasama ko, pastor, parang dalawa yata yan ha. Sabi ko, hindi ko alam, hatak ako ng hatak. Talagang pag ko mga kapatid, isang malaking yung parang bulik na isda. Di ko alam kung anong pangalan ng isda na yun, na malaki yung bibig. Ang laki, ganyan kalaki, Brother Ronnie. Sabi ng mga kasama ko, nakita mo na, pastor? Sabi ko na sa iyo, magtiyaga ka lang. Pero sabi ko, kahit na ikaw pala magtiyaga, pag hindi mo alam kung anong teknik niya, masisira ang tiyaga mo. Ha? So, nung nakahuli ako, kahit isa lang yung nahuli ko, tuwan-tuwa ako. Pag uwi ko sa bahay, matindi yung kwento ko sa misis ko. Hindi nga siya maniwala Pero yun ang karanasan ko, mga kapatid. Naisip ko, habang ako'y naroon at nangangawil, ganito pala kagaling si Satanas. Parang ako rin. Binabalutan ng napakaganda ang kanyang mga kawil na doon sa balot na yon naroon ng mga weaknesses mo. At kanyang sinisimulang bingwiting ka hanggang kumagat ka. At kapag kumagat ka, at nagawa mo na naman yon, madi-discourage ka na naman. Sasabihin mo na naman sarili mo, wala na talagang pag-asa tong sarili ko magbago. Balik na lang ako sa dati. Di ba? Ang tawag po dyan, fighting. Ano yan? Nakikipaglaban, nakikipagbaka tayo sa ating mga sarili. Minsan ba naranasan nyo nang manalo sa sarili nyo? Mga kapatid? Oo, nung una,
nung una sa aking karanasan, kapag yung focus ko ay laging nakapokus sa mga weaknesses ko, sa mga kasalanan ko, mga kapatid, sisiguruhin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay kasi naranasan ko. Pero alam nyo, ang magandang sikretong binigay sa atin ni Apostol Pablo, mga kapatid, for fighting the right fight, mga kapatid, ang sikreto ng Panginoon na binigay sa atin through Apostle Paul, ang sabi niya dito sa Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Ano sabi niya rito? Kaya nga mga mahal kong kaibigan, since lagi nyo naman akong sinusunod nung kasama ko kayo, sana masundin ninyo ako ngayong wala ako dyan. Magsikap kayo ng may takot at respeto sa Diyos para makumpleto ang kaligtasan ninyo. Kasi ang Diyos ang kumikilos sa mga buhay ninyo para maging willing kayong sumunod at gawin ang gusto niyang mangyari. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo? Dapat pala, sa ating pakikipaglaban sa sarili natin, kung tayo lang, wala tayong magagawa. Dahil ang sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Wala kayong magagawa. Kaya kung makikipaglaban kayo sa sarili nyo, makikipagbaka kayo sa sarili nyo na isang makasalanan, ang sabi ni Apostol Pablo, kailangan ang Diyos ang siyang gumagawa sa puso natin, sa buhay natin. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ibig sabihin pala, yung pakikipaglaban natin sa sarili natin is not our fight. Hindi po natin pakikipaglaban yon. Ang pakikipaglaban natin sa kasalanan, ang pakikipaglaban natin sa sarili natin, ang pakikipaglaban natin sa mga masamang bagay na gawain natin, ay walang iba kundi laban ng Diyos. Hindi po natin laban yon. Dahil kung tayo lang ang makikipaglaban, mga kapatid, we are fighting in a wrong fight. Because fighting in a right fight ay dapat kasama natin ang Diyos. Through the power of the Holy Spirit. Kaya pala nung una, kahit anong gawin kong pagbabago, mga kapatid, na gustuhin ko sa sarili ko, hindi ko nagagawa. Dahil may reservation ako sa puso ko na ang buhay ko ay hindi ko pa totally ipinagkakaloob ng lubos sa Panginoon. How about you, mga kapatid? Naibigay na ba natin ang ating mga buhay, ang sarili natin, ang lahat-lahat sa ating Panginoon na hahayaan natin na ang Panginoon ang siyang mag-drive ng buhay natin? Na kung saan niya tayo gustong dalhin, ay doon tayo pupunta at kung ano ang gusto niyang gawin natin, ay siyang gagawin natin, mga kapatid. Ha? Pagka ganun ang nangyari sa atin, mga kapatid, we are winning the fight. Ha? Tayo po ay mananalo dito, mga kapatid. Siguradong mananalo tayo dahil ang pakikipaglaban is not for us. Ito po ay para sa Diyos. Kaya alam nyo, mga kapatid, ang tanging magagawa natin para magbago ang buhay natin, para lumago tayo sa ating kristyanong buhay, ibigay natin ang ating buong buhay sa Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon na pumasok sa puso natin. Tandaan natin, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit sinacrifice ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Para magkaroon tayo ng kapangyarihan kay Satanas. Para magkaroon tayo, mga kapatid, ng buhay na naaayon sa gusto ng ating Panginoon. Ha? Tandaan natin, tayo po ay ipinanganak na makasalanan. Kaya tama yung sinabi ni Apostol Pablo na nobody, mga kapatid, ay walang kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Dahil ang isang taong may dugong makasalanan from the very beginning, na pinanganak tayo sa mundong ito, ang tendency natin ay gumawa ng masama. Pero praise the Lord, the good news is, nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, tumahan sa gitna natin, nabuhay ng walang kasalanan sa kanyang pagiging isang tao, mga kapatid, at binigyan tayo ng isang halimbawa na kahit na tayo ay tao,
kung tayo ay magpapasakop ng lubusan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya nating mabuhay ng matuwid sa harap ng Panginoon. Kaya nating mabuhay ng tapat dahil ang titignan ng Diyos sa atin ay hindi ang sarili nating makasalanan, kundi ang perpektong buhay ng ating Panginoon na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mga minamahal kong mga kapatid, bagamat alam natin na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na, but we don't know kung hanggang gaano kalapit yung malapit. But ang importante sa lahat, nakikita natin na ang lahat ng sign na binigay ng Panginoon sa kanyang malapit ng pagdating ay unti-unti nang natatapos at nagaganap. At ang huling sign na dapat nating bantayan ay ang pagtatapos ng gawain sa lupang ito. Hindi yung kahirapan, kundi yung pagtatapos ng gawain sa lupang ito. Dahil hindi natin alam, ibig sabihin mula sa oras na to, hanggang sa talagang oras ng pagdating ng ating Panginoon, ibig sabihin marami pa tayong magiging karanasan. Marami pa tayong pakikipaglabang gagawin sa ating mga sarili. Kaya mula sa araw na ito, buksan natin ang ating puso at ang ating isip sa Panginoon. Araw-araw po nating italaga at ikumit ang sarili natin sa Panginoon. Hindi lang tuwing Sabado, kundi araw-araw nating ikumit, italaga, ipagkaloob ang lahat-lahat sa buhay natin sa Panginoon. And let do the fight, mga kapatid. At hayaan natin siya ang makikipaglaban sa bawat isa sa atin. All we need to do is accept Him, bigay natin ang lahat, isurrender natin ang lahat sa Panginoon, at kung ano ang Kanyang gustong gawin sa atin, kung ano ang gustong ipagawa sa atin, yun ang gawin natin. And I assure you, ang pagbabago ay unti-unting masusumpungan sa buhay ng bawat isa sa atin, kahit na tayo ay isang makasalanan. Pagpalain po tayo ng Diyos sa tanghaling ito. Bilang tugon po sa ating mensaheng narinig, gawitin po natin ang Take My Life and Let It Be in hymn number 330, Take My Life and Let It Be. Tayo pala tayo tumayo. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my heart and my goal, not of mine would I withhold, not of mine would I withhold.
Take my love, my Lord, I pour at thy feet his treasure store. Take myself and I will be ever only all for thee, ever only all for thee. Mapagpala po namin Diyos Ama na nasa langit. Maraming salamat po sa inyong pakikisama sa aming kalagitnaan. Samantalang kami ay sumasamba at lahat po nawa ng mga mensahe na aming napakinggan ay magsimulang gumawa sa buhay ng bawat isa sa amin. At ngayon, bayan ng Diyos, sumainyo po nawa ang patuloy na pakikisama ng Banal na Espiritu at ang pagpapala ng ating mahal na Panginoong Diyos at ang patnubay ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng araw ng ating buhay, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Soon Jesus will return. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's words and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Muli po, happy Sabbath po sa ating lahat.